Sa loob ng mahigit 7 dekada, ang relasyon ng Estados Unidos at Israel ay tila bakal na hindi mabali-bali. Sa gitna ng tumitinding tensyon sa Middle East, lalo na sa giyera laban sa Iran, marami ang nagtatanong, bakit nga ba handang itaya ng Amerika ang lahat para sa isang maliit na bansa sa Middle East? Yan ang topic natin sa bidyong ito. Pero bagong lahat, kung mahilig ka sa mga content tungkol sa history, ay baka pwedeng mag-like, subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell bilang suporta at para updated ka rin tuwing may bago akong video. Noong May 14, 1948, opisyal na idiniklara ang pagkakatatag ng Israel, isang bagong bansa na isinilang sa gitna ng kaguluhan, tensyon at nalalapit na digmaan. Sa mismong araw na iyon, isang makasaysayang hakbang ang ginawa ni Harry S. Truman, ang kasalukuyang presidente ng Amerika noong mga panahong iyon. Sa loob lamang ng 11 minuto matapos ideklara ang Israel, agad itong kinilala ng United States. Isang mabilis na desisyon. Ito ay bunga ng kombinasyon ng moral na responsibilidad at malamig na kalkulasyon ng geopolitics. 2 taon pa lamang ang lumipas matapos ang World War II at sariwa pa sa isipan ng mundo ang bangungot ng Holocaust, kung saan sistematikong pinaslang ang humigit kumulang 6 na milyong Hudyo sa Europa. Dahil dito lumakas ang panawagan para sa isang sariling bansa ng mga Hudyo, isang lugar na maaari nilang tawaging ligtas na tahanan. Ang ideyang ito ay matagal nang isinusulong ng kilosang Zionism na naglalayong magtatag ng isang Jewish state sa lupain ng dating Palestine. Noong 1947, ipinasa ng United Nations ang isang plano upang hatiin ang rehiyon sa 2 estado, isang para sa mga Hudyo at isa para sa mga Arabo. Ngunit tinutulan ito ng maraming Arabong bansa na nagbukas ng pinto sa isang agarang sigalot. Pagkatapos ideklara ang Israel, agad itong sinalakay ng mga karatig bansa tulad ng Egypt, Jordan, Syria at Iraq. Isang digmaang kilala bilang 1948 Arab-Israeli War. Sa kabila ng pagiging bagong tatag at limitadong resources, nagawa ng Israel na ipagtanggol ang sarili at kahit paano ay palawakin pa ang kontrol nito sa ilang teritoryo. Para sa Amerika, malinaw ang ipinakita ng Israel. Isa itong bansang may kakayahang militar, determinasyon at potensyal na maging matatag na kaalyado sa isang rehiyong puno ng alitan. Kasabay nito, unti-unti nang nabubuo ang isang malaking laban, ang Cold War, sa pagitan ng United States at Soviet Union. Sa panahong ito, ang labanan ay hindi lamang sa armas, kundi sa impluwensya. Ang Middle East ay naging mahalagang chessboard ng 2 superpower dahil sa yaman nitong langis, estratehikong lokasyon at patuloy na political instability. Kailangan ng Amerika ng isang kakampi sa rehiyong ito, isang bansang may kakayahang militar, may sistemang demokratiko at hindi madaling mahulog sa impluwensya ng komunismo. At sa paningin ng Washington, ang Israel ang unti-unting umaangat bilang perpektong kandidato. Gayunpaman, hindi agad naging ganap na matibay ang relasyon. Sa mga unang taon, maingat ang Amerika. Sinusubukang balanse ang ugnayan nito sa mga Arabong bansa, lalo na dahil sa kahalagahan ng langis. Ngunit habang tumatagal at habang umiinit ang tensyon ng Cold War, unti-unting lumalalim ang koneksyon ng Amerika at Israel. Mula sa isang mabilis na pagkilala noong 1948, tungo sa isang alyansang huhubog sa geopolitics ng susunod na mga dekada. Upang maintindihan ang lalim ng ugnayang ito, kailangang tingnan ang mapa sa mata ng isang general. Ang Middle East ang heartland ng pandaigdigyang enerhiya at ang pinakaimportanteng trade route sa mundo ang Suez Canal. Sa gitna ng kaguluhan at pabago-bagong liderato sa rehiyon, ang Israel ang nagsisilbing tanging permihan at demokratikong angkor ng Amerika. Tinawag ito ni dating US Secretary of State Alexander Haig na ang pinakamalaking unsinkable aircraft carrier sa mundo. Kung walang Israel, posibleng mas kailangan ng Amerika na mag-deploy ng mas maraming military assets sa rehiyon na nagkakahalaga ng daan-daang bilyong dolyar taon-taon. Sa halip, ang Israel ang naging mahalagang strategic partner
sa pagprotekta ng Western interest sa pintuan ng Asya at Afrika na handang rumisponde sa anumang banta nang hindi gumagamit ng Amerikanong sundalo. Pero higit pa sa lokasyon, ang Israel ang nagbibigay sa Amerika ng intelligence goldmine. Sa mundong puno ng banta ng terorismo at nuclear proliferation, ang Israel ang nagsisilbing mata at tenga ng US sa mga lugar na hindi mapasok ng CIA. Hindi matatawaran ang halaga ng impormasyong nakukuha ng US mula sa Israel. Mula sa cyber warfare capabilities gaya ng Stuxnet na nagpabagal sa nuclear program ng Iran, hanggang sa mga field agents ng Mossad na nakabaon sa kaloob-looban ng mga kaaway na bansa. Ang intelligence sharing na ito ay nakapagligtas na ng libu-libong buhay ng mga Amerikano sa loob at labas ng kanilang bansa. Ito ay hindi lang basta alyansa, ito ay isang security investment na may pinakamalaking balik para sa Pentagon. Sa madaling salita, ang Israel ang unang linya ng depensa ng Amerika. Hanggat naroon sila, may direktang impluensya ang Washington sa pinakamahalagang rehiyon sa mundo, kahit palibu-libong milya ang layo nila rito. Alam nyo ba na taon-taon nagpapadala ang US ng mahigit $3.8 billion na military aid sa Israel? Pero ito ang catch, halos lahat ng dolyar na iyan ay hindi pwedeng gastusin ng Israel kung saan-saan. Sa ilalim ng kasunduang foreign military financing, obligado ang Israel na ibalik ang perang ito sa Amerika sa pamamagitan ng pagbili ng mga high-tech na armas. Ibig sabihin ang perang galing sa buwis ng mga Amerikano ay diretso ring pambayad sa mga dambuhalang US defense contractors tulad ng Lockheed Martin, Boeing at Raytheon. Ang tulong sa Israel ay nagsisilbing subsidy o pondo para panatiling buhay ang mga factory at libu-libong trabaho sa loob mismo ng Amerika. At may isa pang mahalagang benepisyo ang Amerika. Ang Israel, ang kanilang real-world testing ground. Kapag ginagamit ng Israel ang mga Amerikanong missiles o jets sa aktwal na bakbakan, nakakakuha ang US military ng battle-proven data. Ang mga palpak ay inaayos at ang mga epektibo ay lalo pang pinaguhusay. Ang teknolohiyang nade-develop sa labanang ito gaya ng Iron Dome ay pinaghahatian ng dalawang bansa na nagbibigay sa Amerika ng bentahe laban sa iba pang superpower tulad ng Russia at China. Ito ang tinatawag na military-industrial complex, isang siklo kung saan ang gulo sa Middle East ay nagiging gasolina para sa ekonomiya ng Amerika. Hanggat may banta ng gyera, patuloy ang produksyon ng armas, patuloy ang daloy ng pera, at patuloy ang pag-ikot ng makina ng kapangyarihan. Marami ang nagtatanong, may mga elite ba o sikretong grupo na nagpapatakbo sa Washington? Ang katotohanan ay hindi sikreto. Ito ay isang legal at napakalakas na sistema ng lobbying. Ang AIPAC o American Israel Public Affairs Committee ay itinuturing na isa sa pinakamaimpluwensyang lobbying group sa buong Estados Unidos. Sa pamamagitan ng bilyon-bilyong dolyar na campaign donations, sinisiguro nila na ang sinumang tatakbong senador o presidente ay mananatiling panig sa Israel. Sa madaling salita, ang pagkontra sa Israel sa Washington ay may malaking political risk dahil maaaring mawalan ng campaign funding at suporta mula sa mga pro-Israel groups tulad ng AIPAC, lalo na sa mga highly competitive na eleksyon. Pero kung akala nyo ay pera lang ang dahilan, nagkakamali kayo. Nariyan ang tinatawag na Christian Zionist, isang dambuhalang base ng mga botante, partikular na ang mga evangelical Christians na umaabot sa mahigit 60 hanggang 80 milyong Amerikano. Para sa kanila, ang pagsuporta sa Israel ay hindi lang politika. Ito ay utos ng Diyos. Naniniwala sila sa interpretasyon ng Biblia na ang sinumang magpala sa Israel ay pagpapalain din ng Diyos. Higit pa rito, naniniwala ang marami na ang pagbabalik ng mga Hudyo sa kanilang lupain ay hudyat ng end times o ang muling pagbabalik ni Kristo. Ang grupong ito ang pinakamatapat na voting bloc ng Republican Party. Sila ang dahilan kung bakit ang mga politikong walang dugong Hudyo ay nagiging more pro-Israel than the Israeli themselves. Kapag pinagsama mo ang impluwensya ng pera sa Washington at ang tindi ng pananampalataya ng milyong-milyong botante, makakabuo ka ng isang pader na mahirap tibagin. Ito ang invisible force na nagpapanatili sa matibay na ugnayan ng US at Israel, anuman ang sabihin ng ibang bansa sa mundo.
At ang huling rason, ang shared values. Palaging sinasabi ng US na ang Israel ang isa sa pinakamalapit at stable na ally sa Middle East. Sa isang rehiyong puno ng mga hari at diktador, nakikita ng Amerika ang kanilang sarili sa Israel. Isang bansa na naniniwala sa halalan at kalayaan, kahit pa ito ay patuloy na binabatikos ng international community dahil sa mga issue ng human rights. Sa huli, ang relasyon ng Amerika at Israel ay hindi simpleng pagkakaibigan. Ito ay kombinasyon ng kasaysayan, military strategy, relihiyon, politika at ekonomiya. Isang alyansa na nabuo hindi lang dahil sa emosyon, kundi dahil sa mutual interest at kapangyarihan.